Kumusta at maligayang pagdating sa podcast ng AI Affairs. Ngayong araw, susuriin natin ng malaliman ang isang tanong na um, parang gumugulo sa isipan ng marami sa atin. Paano mo ba talaga malalaman kung ang kausap mo, binabasa mo o titinig mo ay gawa ng tao o gawa ng artificial intelligence? Isang napakahalagang tanong yan ngayon. Oo, diba? May mga pinadala kang mga pag-aaral tungkol sa pagtukoy ng mga peking mukha, sa pag-spot ng text na gawa ng AI, at kung paano tayo pwedeng maging mas mahusay dito. Ang misyon natin ngayon ay himayin ang mga ito. So unahin natin itong unang pag-aaral tungkol sa mga mukha. Kasi sa totoo lang, nung binasa ko to, hindi ako makapaniwala sa resulta. Akala nating lahat meron tayong likas na kakayahan na makaramdam kung may mali sa isang larawan, di ba? Yun ang akala natin. Pero ayon dito sa kadaalan mula sa University of Reading, ang accuracy ng karaniwang tao sa pagtukoy kung AI-generated ang isang mukha ay 42% lang. 42%. Mas mababa pa sa tsamba. Oo, mas mababa pa sa 50-50 na hulaan. At ang mas nakakagulat pa, madalas daw mas mukhang totoo pa sa atin yung mga peking mukha. Paano nangyayari yon? Ang konsepto sa likod niyan ay tinatawag na hyperrealism. Hyperrealism. Oo, kumbaga yung kopya o yung simulation nagiging mas makatotohanan pa kaysa sa orihinal. Dahil to sa sobrang pagiging sopistikado ng mga AI tulad ng StyleGAN 3. Isipin mo, kinukuha ng AI ang libu-libong totoong mukha, pinag-aaralan niya yung mga katangian, tapos gagawa siya ng parang perfectong average na mukha. Okay. Gets ko. Yung maliit na piklat. Kaya kapag nakita ng utak natin yung perpektong mukha ng AI, ang basa nito, mas totoo ito. Parang tinitingnan mo yung airbrush na mukha sa magazine, no? Mas perpekto kaysa sa totoong tao. So, ganun din pala ang epekto ng AI. At hindi lang pala sa mukha. Dahil itong isa pang pag-aaral sa PLOS-1, sinasabi na ganun din sa text. Eksakto. Yan yung isa sa mga pinakamalaking maling akala natin. Na parang robot yung gawa ng AI. Oo, na parang robot, walang emosyon, mahirap basahin. Pero sa eksperimento nila, mas madalas pa ngang itinuring ng mga tao na mas readable o mas madaling basahin yung mga text na gawa ng GPT-4.2. Bakit ganun? Kasi sinanay yung AI sa napakaraming data, natutunan na niyang gumamit ng malinaw na istruktura, perfectong grammar. Yung sinulat ng tao, minsan magulo, di ba? May personal na estilo. Kaya yung depensa natin na tunog robot ang AI, hindi na pala gumagana. So, kung ganun, hindi pala tayo natural na magaling dito. Ano ngayon ang ibig sabihin nito sa araw-araw nating buhay? Bakit to mahalaga? Kasi hindi na to laro lang. Oo, ginagamit ang mga peking mukha para sa mga peking social media profile, panliligalig, pandaraya, at ang banta umaabot hanggang sa email inbox natin. Ayon sa Phishing Trends Report para sa 2025, tumaas daw ng mahigit 4,000% ang phishing attack simula nang sumikat ang ChatGPT. Teka, linawin natin. 4,000. 4,000%, grabe, hindi yan simpleng pagtaas, parang pagsabog yan. Yan ang direktang epekto ng generative AI. Dati kasi, yung mga phishing email, madaling makilala. Oo, yung mga maling grammar, yung mga weird na spelling. Tama. Ngayon, kayang-kaya na ng AI gumawa ng perfectong email sa kahit anong wika at naka-personalized pa para sa'yo. Kaya nangyari yung pagsabog na yan. At dito nagiging tunay na mapanganib yung hyperrealism. Kahit na sa ngayon, sabi sa report ng Hoxant, nasa 0.7 to 4.7% pa lang ng malicious emails ang gawa ng AI. Maliit pa lang pala. Maliit pa lang, pero ang panginib ay nasa kalidad. Mas kapaniniwala sila. At sino yung mga paborito nilang ginagaya? Yung mga pinakakilala at pinagkakatiwalaan natin, Microsoft, DocuSign, Naku! at maging ang sarili mong Human Resources Department. Delikado yan. Yan yung mga email na binubuksan mo agad-agad. Napaka-epektibo niyan kasi pamilyar tayo, araw-araw tayong nakakatanggap ng email mula sa kanila. Kaya bumababa yung pagiging alisto natin. Kapag nakita mo yung subject na important update on your payroll, anong unang reaksyon mo?
Mag-greet syempre, hindi magduda. Eksakto. Sinasamantala nila yung tiwala at pagiging abala natin. Grabe, kung iisipin, medyo nakakapanlumo. Parang dehado na tayo sa laban na to. Pero, at ito yung maganda, sa mga pag-aaral na pinadala mo, may dala rin silang pag-asa. May paraan pala para sanayin ang sarili natin. Meron. Balik tayo doon sa pag-aaral sa mga mukha. Sinasabi doon na sa loob lang ng 5 minuto, 5 minuto lang, oo. Napakabilis. pwedeng-pwede na raw tumaas ang abilidad natin. Paano? Napakasimple lang ng training. Ipinakita lang sa mga kalahok yung mga karaniwang pagkakamali sa AI-generated images, yung tinatawag na rendering artifacts. Ano yung mga yan? Parang yung mga giveaways o tells ng AI? Magandang tanong. Ilan sa mga classic examples ay yung buhok. Minsan, sobrang kinis o may mga hibla na tumatagos sa background. Oo, napapansin ko yan. Tingnan din yung mga ngipin. Baka mali yung bilang o yung hikaw, madalas hindi magkapareho. At isa sa pinakamalaki, yung transition sa pagitan ng mukha at ng background. Minsan malabo o parang hindi natural. So kailangan maging parang detective. Hanapin yung mga maliliit na detalye. Yun na nga. At pagkatapos ng maikling training na yon, yung accuracy ng mga tinatawag na super recognizers. Yung mga parang ahente sa pelikula na kayang tandaan lahat ng mukha. Sila yon. Tumalon yung accuracy nila from 54% to 64%. Mabing yung karaniwang tao, umangat din. Okay, so sa image, detalye yung hahanapin. Sa text naman, paano yung training doon? Parang mas mahirap yon. Sa text, ang sinasanayay ay yung utak at intuition. Ang susi ayon sa pag-aaral sa PLOS1 ay isang simpleng konsepto, immediate feedback. Feedback. Oo, sa eksperimento nila, yung grupo na sinabihan agad kung tama o mali yung hula nila sa bawat pagkakataon, sila yung nagpakita ng malaking pag-aangat. Mula 55%, naging 65% ang accuracy nila. Parang pag-aaral lang ng gitara. Kung mali yung tipa mo at walang nagsasabi sa'yo, iisipin mong tama ka at uulitin mo lang yung mali. Tumpak. Kailangan yung real-time correction. Kasi yung kabilang grupo na walang feedback, ang pinakamalaki nilang pagkakamali ay nangyayari kapag sila yung pinakasigurado sa sagot nila. Nagiging overconfident sila sa maling akala. Eksakto. Ang feedback ay parang salamin na nagsasabi sa'yo, teka, mali yung pakiramdam mo dyan. Natututo kang i-calibrate yung tiwala mo. Natututo kang magduda ng tama. 100% nakatutok. Diyan pumapasok yung totoong buhay. Oo, para sa'yo na nakikinig na malamang may 10 browser tabs na bukas habang pinapakinggan to. Dito na pumapasok yung realidad ng multitasking na tinalakay dito sa pag-aaral mula sa Binghamton University. At ito ang critical na bahagi dahil kahit gaano ka pa kagaling sa training, may isa kang malaking kalaban, ang multitasking. Naku, guilty ako dyan. Sabi sa pag-aaral ni Jinglu Zhang, kapag hati ang atensyon natin, halimbawa, habang nasa Zoom call ka at sumasagot ng email, bumabagsak ng malaki ang kakayaran nating makakita ng phishing dahil to sa tinatawag na high working memory load. Yung utak mo, parang nasa autopilot na lang, di ba? Paano mo maiilalarawan yung working memory load? Sa mas simplang paraan. Ang pinakamagandang analohiya ay ang RAM ng isang computer. Yung working memory mo, yan yung mental RAM mo. Kung ang dami mong programang tumatakbo ng sabay-sabay, napupuno ang RAM mo. At wala nang natitirang processing power para mag-analyze. Wala na. Titingnan mo lang ng mabilisan yung email at kung mukhang legit, click na. Ang multitasking ang pinakamatalik na kaibigan ng mga fisher. Kung ganon, at hindi naman natin basta matitigil ang pagiging multitasker sa trabaho, ano ang solusyon? Ang mungkahi ng pag-aaral ay isang napaka-practical na solusyon. Mga nudge. Mga nudge. Oo, maliliit at napapanahong paalala. Isipin mo, isang colored warning banner sa itaas ng isang email o isang maliit na pop-up na nagsasabing, "This message may be fraudulent, take a second look." Parang speed bump sa mabilis mong pag-scroll. Yun na nga, pinipilit ka nilang mag-menor at mag-isip kahit sandali, kahit gaano ka pa ka-distracted. At may detalye pa sila kung kailan pinaka-epektibo yung mga nudge na ito, di ba?
Ito ang pinaka-interesante. Pinaka-epektibo raw sila sa mga mensaheng nangaakit ng gantimpala. Yung mga, i-claim ang iyong gift card ngayon. Yung mga gain-framed messages. Tama, diyan kasi tayo pinaka-vulnerable. Kapag distracted, nangingibabaw yung pagnanais natin sa gantimpala. Yung nudge ang nagsisilbing preno sa excitement natin. So sa mga loss-framed na mensahe tulad ng isasara na ang account mo, hindi na gaano kailangan. Hindi na ganong kailangan kasi yung mga ganong mensahe, natural na nagtitrigger ng alerto natin. Ang aral dito, kailangang maging matalino at nakatarget yung mga sistema ng proteksyon. Okay, himayin natin ang lahat ng ito. Bilang buod, natuklasan natin na una, sa simula, hindi talaga tayo magaling tumukoy ng gawa ng AI. Madalas, mali pa yung akala natin. At mas mukha pang totoo ang peke dahil sa hyperrealism. Pangalawa, yung banta nito ay totoo at lumalaki, lalo na sa phishing. Pangatlo, at ito yung pag-asa, may solusyon. May solusyon, maikli at nakafocus na training na may feedback. Malaking tulong yon para patalasin ang ating kakayahan. At pang-apat, kailangan nating tandaan na ang multitasking ay isang malaking kahinaan. Kailangan natin ng mga nudge. At dito pumapasok yung isang mahalagang tanong para sa iyo na nakikinig. Habang patuloy na gumagaling ang AI, ang laban sa pagiging tunay at peke ay hindi na lamang tungkol sa teknolohiya. Tungkol na rin ito sa ating atensyon at kamalayan. Ang tanong na dapat mong pag-isipan ay hindi na kaya bang gumawa ng perpektong peking AI? Dahil malapit na tayo dyan. Ang mas mahalagang tanong ngayon ay paano mo sasanayin ang iyong isipan na maging mas mapanuri sa isang mundong idesenyo para makuha ang atensyon mo sa lalong madaling panahon. Maraming salamat sa pakikinig at hanggang sa susunod ng AI Affairs.